Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pablom. Walang eksaktong taon. Baryo, Norte, Iloilo. Maagang nabiyudo itong si Tuti. Lahat ng mga responsibilidad ay naiwan sa kanya. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat at napasunod ang mga anak ayon sa habilin ng ina. Maliban sa bunsong anak na si Waning. Lahat na yata ng katigasan ng ulo ay nasa kanya. Ni minsan ay hindi ito nakinig sa mga turo ng magulang kaya't maaga din itong nakapag-asawa ng mangingisda. Si Jose. Kahit pa noong una, ayaw sanang pumayag ng ama na mag-asawa ito sa edad na 14. Hindi mo talaga ako sinunod, anak. Paano ngayon yan? Ano na lang ang sasabihin ng nanay mo sa akin na pinabayaan kita? Anak, alam ng Diyos na hindi kami nagkulang ng nanay kansing mo. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Mag-iisang taon pa lang nawala ang nanay mo. Ganito na ang pinagagawa mong bata ka. Saan ba ako nagkulang? Ikaw na nga lang ang natira sa akin dahil ang mga kapatid mo may sarili-sarili ng pamilya. Wika ni Tatay Tuti. Itong si tatay naman, malaki na ho ako. Saka kasama ko naman po si Jose. Huwag po kayo mag-alala, tay. Masipag po yung mangisda. Alam kong kaya niya akong buhayin. Kita mo na kaya niya nga ang tulungan yung mga kapatid niya eh. At saka tay, hindi naman po ako bubukod eh. Dito lang ho ako sa inyo. Di ba Jose? Hindi mo naman ako kukunin kay tatay, di ba? Tugon ni Waning. Anong palagay mong bata ka sa pag-aasawa? Laro-laro lang. Saka ano na lang ang sasabihin ng mga kapatid mo kapag nagkataon? Pwede. Diyan na kayo magpagawa ng bahay sa tabi ng bahay natin. Nang kahit papano mabantayan at maalalayan kita. Diyos ko pong bata ka. Kaya hindi ka man lang nagpaalam na magbubuntis ka na. Anong sasabihin ko sa mga kuya mo? Buling wika ni Tatay Tuti. Huwag po kayong mag-alala, tay. Hindi ko din naman po pababayaan si Waning eh. Kaya po ako nandito para patunayan na malinis ang intensyon ko. Tsaka nga po pala, kaya ko naman po siyang buhayin. Meron po akong pwesto sa palengke. Bale po 2 palapag po yun. Bahay po ang taas at ang babae tindahan ng isda. Bala ko po sanang doon ko uwi ang mag-ina ko eh. Bale po, bahay ko po yun na pinagawan ko lang po ng pwesto. Para na rin doble kita. Doon po kasi binabagsak yung mga isdang nahuhuli namin eh. May mga iilang sakayang pandagat pong pagmamayari ko na. Sa buhay po ngayon, kailangan praktikal eh. Saka wag po kayo mag-alala. Pwede ka naman po naming isama doon eh. Pagpapaliwanag ni Jose. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang sumang-ayon. Nakikita din naman niyang maayos at responsable ang lalaki. Kilalang may-ari ng iilang sakayang pandagat si Jose. Ganun pa man, hindi na kampante ang matanda na basta na lamang ipagkatiwala ang anak. Lalo pat napakabata pa nito at nabuntis. Nagdaos ng simpleng pagtitipon ang pamilya. Kahit medyo nag-aalangan ang mga kapatid ni Waning, mas pinili nila kung saan ito masaya. Ganun pa man, nais nilang maging maayos at formal ang pagsasama ng dalawa. Uli lang lubos na si Jose, kaya iilan lamang sa mga kapatid ang nakidalo. Naging maayos naman ang lahat lalo pat bukas sa bawat isa ang pagtanggap. Nakiusap pa si Waning sa ama na kung pwede, hayaan na silang makabukod.
Gusto din ng mga itong mapakitang kaya nilang tumayo na hindi nakadepende sa pamilya. Kaya matapos ang araw na yon, isinama na ni Jose ang asawa sa pwestong magiging bahay nila. Maayos ang bahay ko, asawa ko. Yun nga lang, pagpasensyahan mo na kung medyo maingay ha. Lalo na kung bukas pa ang pwesto sa baba. Ipapakilala din kita sa mga suki ko. Sana maging bukas ka sa akin anuman ang hindi mo magustuhan ha. Wika ni Jose. Ayos lang naman sa akin. Saka kailangan ko ding masanay. Pinili kita eh. Pero nag-aalala lang ako sa tatay ko. Ngayong mag-isa na siya sa bahay, matanda na yun at madalas alagain eh. Parang gusto kong isama muna siya dito sa atin, mahal. Tutal, malapit lang naman eh. Tugon ni Waning. Wala namang problema sa akin kaso hindi lang natin alam sa tata. Naputol ang pagsasalita ng asawa dahil sa narinig na katok sa pinto. Napatingin sa isa't isa. Tila wala naman silang inaasahang panauhin ng araw na yon. Sarado pa ang pwesto dahil wala pa namang isdang ilalatag. Tumayo ito at inalam kung sino ang nasa pinto. Laking gulat nang makita ang isang matanda. May bitbit ito na isang sako ng kamote. Si Mang Ulay. Ang suki niya sa isda. Minsan lamang itong bumaba para magpalit ng mga pananim kay Jose. Nagkataong sarado ang pwesto, kaya kinatok na lamang na matanda ang tahanan. Nasanay itong palaging bukas ang pwesto ni Jose sa kanya. Naku Mang Ulay, wala po kong ipapalit na isda sa inyo ngayong araw eh. Pagpaumanhin mo po ha, baka bukas ko pa po kayo mabibigyan. Naglilipat at nag-aayos po kasi kami ng asawa ko, kaya sarado pa po yung pwesto ko sa ibaba. Wika ni Jose. Alam ko iho. Kaso hindi ko na ito maibabalik. Kaya diniretso ko na sa pinto mo. Pagpaumanhin mo sana kung nakakaistorbo ako. Hindi din naman ako magtatagal. Ayos lang at babalikan ko na lang. Teka, nakakaamoy ako ng... Bigla niyang hinawakan si Jose at inamoy-amoy. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na tila sinusuri. Sa pagkagulat, napaatras naman ng bahagya si Jose. Nagtaka sa ginawa ng kaharap. Hindi naman ito nagsalita ng kung ano bagkus nagpaalam na ito. Babalik na lamang sa susunod na araw kung bukas na ang pwesto. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ni Jose. Sinundan na lamang ng tingin ang papalayong matanda. Pinasok ang mga kamote at sinarado ang pinto. Nagtataka man sa kilos ng matanda. Hinayaan niya lamang ito at hinarap ang asawa na tila walang nangyari. Asawa ko, ayos ka lang ba? Parang nag-iba ang timpla ng pagmukha mo ah. Sino ba yun? Saka ang dami namang kamote niyan. Saan galing? Tanong ni Waning. Wala naman mahal. May naiisip lang ako eh. Itong kamote. Galing kay Mang Ulay. Yung taga-bundok. Suki ko sa isda. Lagi yung naghahatid sa akin ng mga gulay at kamote. Ipapakilala sana kita kaso parang nagmamadali yung matanda. Siya nga pala. Ayos lang ba sa'yo kung maging katulong kita minsan sa pwesto? Saka pag nagpapalaot ako, pwede mo namang isama ang tatay mo dito eh. O di kaya naman pwede kitang ihatid sa inyo. Hindi naman ako gabi-gabing sumasama sa pangingisda. Pero alam mo na, hindi kasi iisa ang bangkang pagmamay-ari ko eh. Kaya kailangan nakakasama nila ako. Tugon ni Jose. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin. Walang problema yun. Saka, kaya ko namang kausapin si tatay na samahan ako eh. Siya nga pala. Ikaw lang ba talaga ang nagpapalakad nito?
Yung mga kapatid mo, hindi tumutulong? Tanong ni Waning. Sa akin to Waning eh. Hindi pa mana kaya ang mga kapatid ko. Napunta lang dito kapag may kailangan. Nasanay na din ako at bukas naman ang lahat para sa kanila eh. Kaso, walang hilig sa pangingisda yung mga yun. Tugon ng lalaki. Napatango na lamang ang asawa. Buong araw silang nag-ayos ng mga gamit. Hindi pa man ganong kalaki ang tiyan ng asawa. Sobrang masela na ito lalo na sa pangamoy. Malaki din ang pag-iingat ni Jose lalo pat unang anak niya ito sa pinakamamahal na asawa. Maayos naman ang lahat. Masipag sa paghahanap buhay itong si Jose. Hindi man araw-araw na nagpapalaot, ngunit may binabagsak pa ring mga isda sa pwesto. Kahit buntis, natulong naman si Waning. Buong akala nila'y magiging maayos na ang lahat. Pero ang hindi nila inaasahan ang malaking problemang kakaharapin ng dahil lamang sa maselang pagbubuntis. Magtatanghali nang dumating at may bitbit na mga gulay si Mang Ulay para sana ipagpalit sa mga isda. Nilapag nito sa tapat ng pwesto ang daladala. Tumayo at sinisipat kung nasaan si Jose. Si Waning ang nakabantay ng oras na yun at sinabing nasa laot pa ang asawa. Nilapitan niya ang matanda at sinita na bakit hinaharang sa tapat ng pwesto ang mga gulay. Akala niya ay tatayo lamang ito at manggugulo. Hoy tanda, bakit dyan mo nilapag ang mga gulay mo? May mga bumibili at nakaharang ka sa daan. Mawawala ng ganang mamimili. Umaharang ka dyan sa daan. Saka, napakabaho mo. Wika ni Waning. Wala ba si Jose? Iha. Pasensya ka na. Ako nga pala si... Pasensya at hindi ako bibili ng gulay mo. Saka napakabaho mo naman. Nakaligo ka na ba? Sige na. Umalis ka na at baka malasin ang mga paninda ko. Kapag hindi ka umalis dyan, magtatawag ako na magpapaalis sa'yo. Nakakaistorbo kayo sa mga mamimili. Wika ni Waning. Kagaspang naman ang ugali mo, iha. Magdahan-dahan ka't hindi mo kilala ang kaharap mo. Wala pang mga taong gumanyan sa akin dito. At kung ako sa'yo, ngayon pa lang humingi ka na ng tawad. At baka hindi ko mapigilan at... Nanlaki ang mga mata ng matanda na tila galit na galit. Gustuhin niya mang kalmahin ang sarili dahil sa kaharap nakapagbitiw ito ng isang malutong na salitang Latin na kung saan parang tila baril na sasabog sa kung sino man ang tatamaan. Napapitlag ang dalaga, hawak ang tiyan na para bang may sumipa. Napakunot ang noo nang tignan muli ang matandang bigla na lamang naglaho sa paningin. Napaupo siya nang may kung anong naramdaman sa katawan. Hindi niya ito inaasahan. May ilang buwan pa bago ang panganganak. Naisip niya na baka kabag lamang o hindi kaya gutom dahil hindi pa ito kumakain hanggat hindi kasama ang asawa. Dahil masama ang pakiramdam ng oras na yun, hindi na muna ito nagkikilos. Wala naman masyadong mamimili ng araw na yun, kaya nakaupo lamang sa gilid. Hapon na nang dumating ang asawa na nagtataka dahil may mga gulay sa tapat ng pwesto. Magtatanong pa sana sa asawa nang makita niyang namumutla ito na tila nausog sa gilid. Dali-dali niya itong binuhat at pinasok sa tahanan. Magtatanong pa sana nang biglang sumuka ang asawa. Sa pagkatalanta, kumuha ito ng maligamgam na tubig at pinainom si Waning. Iniisip na baka napagod lang ang asawa kaya nagkakaganito. Pero imbes na bumuti ang asawa, mas lalo pa itong nahilo ng malanghap ang amoy ni Jose.
na galing sa paghahakot ng isda. Diyos ko, patawad asawa ko Mabaho na ba ako? Sandali lang magunos dili ka. Magbibihis lang ako. Ano ba kasi nangyari sa'yo at bakit ka nagaganyan? Tanong ni Jose. Pakiusap. Tawagin mo ang tatay ko. Parang may kung ano sa tiyan ko. Parang hinahalukat. Dalhin niyo ko sa... Hindi na natapos ang pagsasalita nang bigla itong nahimatay. Nagsisigaw na lumabas si Tatay Jose ng tahanan. Nang hingi na ito ng tulong sa mga kalapit na pwesto, kaagad naman siyang inalalayan ng mga kakilala. Hindi na ito nakasuot ng damit at wala man lang suot na tsinelas nang isugod sa pagamutan ang asawa. Dahil malayo ang ospital, sa center ng barangay nila ito dinala, malapit sa pwesto ng tahanan. Nagkataong may nakatokang midwife na kaagad naman silang inasikaso. Nilapag ang asawa sa mahabang pang-isahang higaan. Diyos ko naman, Waning, ano bang nangyayari sa'yo? Dok, nurse po ba kayo o nagpapaanak? Tulungan niyo po ang asawa ko at baka mapano ang dinadala niya. Wika ni Jose. Paanong hindi sasama ang pakiramdam ng asawa mo? Napakalansa niyo. Diyos ko, sige na't maligo ka muna doon at ako na ang bahala sa kanya. Nahilo lang yan dahil sa mga naamoy niya. Buntis yan at baka sa paglilihi. Saka magsuot ka ng damit at kita ko pati ang atay mo. Sige na, magmadali ka na. Padilim na at dadating na din ang kasama ko. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Diyan lang naman ang bahay mo sa kabilang kanto, hindi ba? O siya, sige na. Bumalik ka din kaagad, ha? Wika ng midwife. Kahit nag-aalangan mang iwan ang asawa pero may punto ito. Sa sobrang sela ng asawang buntis, baka nadagdagan ang pahirap dito nang maamoy siya. Sa pagkataranta, tinakbo niya lang pauwi. Hindi na niya namalayang nasa tahanan na. Napahinga ng malalim at inayos ang sarili. Naisip din niyang puntahan ng ama ng asawa nang may alalay ito sa pagbabantay. Ilang minuto ang lumipas. Nagbitbit ng iilang gamit ang asawa. Palabas na sana nang makitang muli ang supot ng mga gulay na nasa tapat mismo ng pwesto. Kaya kinuha niya ito at pinasok sa loob. Iniisip kung galing ba ito kay Tandang Ulay. Ganun pa man, hindi niya muna pinagtuunan ng pansin. Bagkus nagmamadali na itong marating ang tahanan ng biyenan. Hindi namang gaano kalayo ang nilakad. Kaya mabilis lamang siya doong nakarating. Malayo pa man ay nagsisigaw na ito. Para kang hinahabol ng 10 demonyo kung makasigaw. Napano ka ba? Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Tatay Tuti. Nasa center po ng barangay. Sumama po yung pakiramdam niya kanina. Sinugod ko po doon. Tara na po, baka hinahanap na niya ako . Tugon ni Jose. Mahabaging langit. Ano bang nangyari? Kung sakaling may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sandali at magdadala ako ng balabal at mahabog na. Muling wika ni Tatay Tuti. Nagmadali silang marating ang center. Laking pasasalamat nila. Nang madat na nilang inaasikaso na ito ni Midwife Lani. Maayos na ang lagay. Nakaupo na ito na tila walang nangyari sa kanya. Nilapitan siya ng ama at niyakap. Nagtatanong ang ama kung bakit ganon ang nangyari sa kanya. Sinalaysay niya ang nangyari at napaiyak ito na mapagtantong mali ang naging trato sa matanda. Hindi niya sigurado kung meron itong ginawa sa kanya.
Magpapatawag na ba tayo ng albularyo? Bakit kasi hindi ka nalang humingi ng patawad? Alam mo palang ikaw ang mali. Wika ni Tatay Tuti. Wag na po tay. Maayos naman na po ang pakiramdam ko eh. Ewan ko ho. Alam mo naman pong minsan ang ugali ko. Lumalabas yung kung ano-ano. Ang sabi ng midwife kanina, kailangan ko daw ng pagsusuri para masigurado ang kaligtasan ng bata. Tugon ni Waning. Sabi ko na nga ba yung mga gulay na dala niya ba yon? Siya yung nagdala sa atin ng mga kamote? Hindi man lang kita napakilala. Di sana hindi na tayo umabot sa ganito. Mabait naman yun, Waning Matagal ko nang suki yun sa pwesto. Hihingi tayo ng patawad ha? Wika ni Jose. Doon na sila nagpaumaga sa center. Sa awa ng Diyos naging maayos na ang pakiramdam ng asawa. Bago magtanghalian ay nasa tahanan na sila. Pinagpahinga na lamang ang asawa sa itaas. Si Jose na ang nag-asikaso ng pwesto. Binantayan niya kung babalik ang matanda. Alam niyang ganung oras yun dumadaan sa lugar. Laking pagkadismaya niya na hindi man lamang dumaan si Mang Ulay. Hanggang sa inabot na ng buwan, ni anino ng matanda ay hindi niya nasilayan. May pagkakataon namang naisip niyang akyatin ang bundok kung saan nakatira ang matanda. Pero bigo siya sa paghahanap. Hanggang sa sumapit ang kabuwanan ni Waning. Medyo hirap itong maglakad dahil sa laki ng tiyan. Ngunit kahit ganun pa man dahil sa alalay ng asawa at ama, sa tulong na din ng isang kumadrona sa center na ilabas ng normal ang bata. Wala namang kakaiba sa bata. Maliban na lamang sa mga paa na tila malaki ang sukat para sa isang sanggol. Parang napakalaki naman po ng paa niya, no? Saka mukha pong namamaga. Wika ni Waning. Ganyan talaga pag mga sanggol. Pag lumaki nagiging maayos din ang lahat. Ang importante, ligtas na kayong dalawa. Sa kanyo na problemahin ang hindi pa naman problema. Tugon ni Tatay Tuti. Tamang tatay mo, Waning. Naku, napakagwapo naman ang anak ko. Pangalanan kaya natin siyang Pablong. Magiging swerte natin ng batang to. Kaawaan-awa tayo ng Diyos. Wika ni Jose. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagumpisa nang maglakad ang bata. Ngunit ang pinagtataka lamang nila, sa tuwing susuotan ito ng tsinelas o sapatos, palaging namamaga ang mga paa. Biglang lulubo na parang inipit. Pinatignan nila ito sa mga doktor pero bibigyan lang sila ng panandaliang lunas at babalik muli sa pamamaga. Naisipan nilang ipatingin sa isang manggagamot. Ayon sa albularyong nagsuri sa lagay ng mga paa ng bata, gamit ang pagtatawas ay isang sumpa na walang lunas ang dumapo dito. Ipagpasalamat na lamang ng pamilyang hindi malala. Marahil ay gusto lamang ng taong nagsumpa na magbigay ng leksyon sa taong nagkasala sa kanya. Hinimok ng albularyong alaya ng isang sagradong pag-aalay para sa kaluluwa ng nagsumpa sa bata. Dahil ayon dito, matagal nang pumanaw ang may gawa ng sumpa. Pumanaw? Paano niyo po nalaman? Saka matagal ko na pong hinahanap si Mang Ulay para makapanghiman lang kami ng tawad sa kanya. Tanong ni Jose. Hindi ko kilala ang sinasabi mo, iho. Ako'y bumabatay lamang sa mga nakikita ko sa pagtatawas. Ganun pa man, walang mawawala kung gagawa tayo ng sagradong pag-aalay. Kasama na doon ang mga pangproteksyon at pag-alsa ng dungan. Hindi man maibalik sa normal ang mga paa ni Pablong,
pero nakakasigurado ko mababawasan kung anumang pananakit sa katawan ng bata. Wika ng albularyong si Mang Nonong. Sumang-ayon naman ang pamilya sa suwestyon ng manggagamot. Lahat gagawin para lamang mapabuti ang kalagayan ng bata. Sa kasalukuyang taon, hindi man lamang nakapagtapos ng elementarya si Pablong dahil sa mga panunuksong natatamo sa mga kaklase. Nagkaroon pa ito ng 2 babaeng kapatid. Sa awa ng Diyos, normal naman ang mga ito. Ganun pa man, hindi nagtanim ng kung anong galit sa magulang nang malahad sa kanya ang kwento. Bagkus, ginamit niya pang-aral upang hindi na maulit kung anumang masamang pangyayari. Naging maayos ang buhay niya dahil sa swerteng hatid sa hanap buhay ng ama. Sa pangkasalukuyan, may sarili na din itong pamilya. Naibahagi niya ang kwentong nailahad ng magulang sa kanya upang kapulutan ng aral. Palagi niya din itong nalalahad sa tuwing may nagtatanong sa kanya kung bakit ka nakapaa. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mia. Taong 2001. Probinsya ng Aurora. Naniniwala ka ba na hindi lamang mga tao ang naninirahan dito sa mundo? Naniniwala ka ba na ang mga elemento ay totoo? Lumaki sa marangyang buhay si Mia. Nag-iisang anak lamang ito ng mga magulang. Kaya naman sunod sa luho si Mia dahil mahal na mahal ito. Gayunpaman, ang masayang pamilya ni Mia ay nasira nang siya'y magdalaga. Naaksidente ang sinasakyan ng pamilya at siya lamang ang tanging nakaligtas. Hindi naging madali ang lahat para kay Mia dahil ilang araw din itong nanatili sa ospital. Madalas nitong naaalala ang nangyari sa mga magulang sa tuwing nakakakita ng sasakyan. Kaya naman nang makalabas sa ospital, nagpasya ang lola na dalhin muna siya sa probinsya. Gayunpaman, nang tumira sa probinsya si Mia, dito na nagsimula ang mga kakaibang nakikita. Madalas itong nagwawala sa gabi at sinasabi na merong nanggagambala sa kanya na iba't ibang elemento, kagaya ng kapre at duwende. Nang makita naman ni Lola Honor na bukas ang ikatlong mata ng apo, kagad niya itong isinara. Isang magaling na manggagamot si Lola Honor kaya nagawa nitong isara ang ikatlong mata ng dalaga. Kalaunan, naging maayos ang kalagayan ni Mia kaya naman nagpasya ang Lola Honor na dalhin ito sa mansyon ng isang anak. Doon ito sa tiyahin niyang si Tia Pepa. Malaki ang tahanan ng tiyahin. Kaya naman pumayag ito na tumuloy sa kanya ang pamangkin upang meron ding makasama ang nag-iisang anak na si Pai. Tuwang-tuwa naman ang anak ni Tia Pepa nang malamang titira na sa kanila ang pinsang si Mia. Mabuti naman at pumayag si Mama na dito ka tumira sa bahay. Alam mo bang naiinis na ako dito? Mag-isa lang ako at hindi makalabas. Wika ni Pai. Malapit naman sa isa't isa si Pai at Mia dahil nagkakasama na sila noon pa noong nabubuhay pa ang mga magulang ng dalaga. Napangiti naman si Mia sa malugod na pagtanggap sa kanya ng pinsan. Maraming salamat sa malugod na pagtanggap sa akin dito sa bahay niyo, ha. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako gaya ng dati na palaiyak at sunod sa luho, no? Tinuruan ako ni Lola Honor ng mga gawaing bahay. Kaya naman huwag kang mag-alala, ha. Makakatulong na ako sa'yo. Hindi na ako magiging pabigat dito sa bahay niyo. Wika ni Mia. Naku, hindi mo kailangang alalahanin ng gawaing bahay. Meron namang mga katulong eh.
Anong silbi ng pagbabayad sa kanila ni Mama kung ikaw din ang gagawa ng trabaho nila? Hindi naman sa pagiging mayabang pero sinasabi ko lang ang totoo, no? Tsaka wala na yung mga nararanasan natin noong bata pa tayo. Nauunawaan ko naman kung bakit ka ganun eh. Nga pala, ikinalulungkot ko ang nangyari kila Tia. Sana maging maayos na ang pakiramdam mo ha. Alam kong hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay. Kaya naman kung kailangan mo na makakausap at makakakwentuhan, kahit na mga problema mo, huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin ha. Wika ni Pai. Tumango lamang si Mia at nagpasalamat sa pinsan. Inayos ng dalaga ang mga dala niyang gamit at inasikaso ang magiging silid. Sa unang araw ng dalaga, para bang hindi siya komportable dahil napakalaki ng tahanan ng tiyahin. Ngunit kalaunan, nakabisado niya rin ito sa tulong ni Pai. Madalas na nag-uusap ang dalawa. Kalaunan ay nagsimula na si Pai na magkwento ng mga kakaibang karanasan sa mga nilalang sa tahanan. Baka naman guni-guni mo lang ang lahat ng nararanasan mo. Ganyan din kasi ako noon eh. Kairamdam ko, may sumusunod sa akin at madalas may nakikita akong kakaibang nilalang. Pero ang sabi ni Lola Honor, wag ko na lang daw pansinin. Wika ni Mia. Hindi naman makapaniwala si Pai sa sinabi nito. Talaga? Nakakakita ka ng mga kakaibang elemento? Kagaya ba ng kapre at duwende? Tanong ni Pai. Kaagad namang tumango si Mia at napatanong sa pinsan. Bakit? Nakakita ka na ba ng mga ganong nilalang? Nakakatakot ang itsura nila. Pero ang sabi noon sa akin ni Lola Honor, wag ko lang daw pansinin dahil guni-guni ko lang ang lahat ng yun. Gawa-gawa ko lamang daw yun dahil sa mga naranasan ko at pagkawala ng mga magulang ko. Tugon ni Mia. Hindi ko naman nakita yung mga katulad nila. Pero naramdaman ko na meron talagang kakaiba dito sa bahay eh. Tsaka madalas ko yung napapansin nung mag-18 ko. Pero ngayon, wala naman na akong napapansin na kakaiba. Pero babalaan na kita ha. Kasi baka mamaya magpakita sila sa'yo at magsabi ka kagad sa akin para magawa natin ang paraan. Tugon ni Pai. Hindi naman pinansin ni Mia ang mga sinabi ng pinsan. Dahil naniniwala ito na gawa-gawa lamang yun ni Pai at tinatakot lamang ang sarili. Madalas din kasi noon na umalis ng tahanan si Pai. Niyayaya siyang gumala sa labas dahil masyadong mahigpit ang ina nito. Kaya naisipan noon ni Mia na maaaring tinatakot lamang siya ng pinsan upang sumali sa mga kalokohan. Ganun pa man, hindi pinakinggan ng dalaga ang mga babala sa kanya ni Pai. Nagtuon na lamang ito sa pag-aaral dahil nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makabawi sa tiya at Lola Honor. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Mia ang mga kakaibang tunog tuwing sasapit ang gabi. Ngunit hindi na lamang niya yon pinapansin. Ngunit pakiramdam niya ay guni-guni lamang yun lahat. Habang tumatagal si Mia sa mansyon ng tiyahin, mas lalong lumalala ang mga kakaibang nararamdaman. Isang araw habang nag-aaral ito ng leksyon, dahil naghahanda sa paparating na pagsusulit ang dalaga, nang bigla na lamang naramdaman niya na tila may dumaan sa likuran. Kaagad na napatingin sa paligid si Mia. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Ate Pai, nandiyan ka po ba? Huwag mo naman po akong takutin oh. Mag-isa na nga lang ako dito sa kwarto eh. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Wika ni Mia. Kaagad itong tumayo sa inuupuan.
Ngunit laking gulat niya na mapagtanto na siya lamang mag-isa sa tahanan. Nasa labas ang mga katulong. Hindi pa dumadating si Pai. Kaya naman napaisip si Mia. Ngunit nagpatuloy na lamang ito sa pag-aaral. Ilang sandali ang lumipas. Dumating na ang tiyahin nito, dala ang iba't ibang pasalubong at kasama nito si Pai. Oh, hapon na Mia, nag-aaral ka pa rin. Ayaw mo bang lumabas kasama nitong ate Pai mo? Nagpaalam siya sa akin at pupunta daw kayo ng bayan para mamasyal. Hindi ka ba sasama sa kanya? Tanong ni Tia Pepa. Hindi po muna, Tia. Marami pa po akong aaralin eh. Pagsusulit po kasi namin bukas kaya kailangang maganda ko para makapasa. Nga po pala, kakarating niyo lang po ba? Tugon ni Mia. Kaagad namang sumagot si Pai sa tanong ng pinsan. Oo, insan. Kakarating lang namin ni Mama tsaka may mga pasalubong siya para sa'yo. Ako yung pumili niyan. Bakit? May problema ba? Tanong ni Pai. Bahagya namang namutla si Mia sa tugon ng pinsan. Ngunit hindi nito sinabi ang kakaibang naramdaman. Nagpalusot lamang ito at sinabing natanong lamang niya. Ngunit naghihinala si Pai sa kakaibang kilos ng pinsan. Sa susunod na lang ako sasama sa'yo, Ate Pai, ha? Tatapusin ko lang yung pagsusulit namin sa eskwelahan. Gagala din ako kasama mo. Wika ni Mia. Tumango lamang si Tia Pepa sa sinabi ng pamangkin. Kaagad din itong umalis. Naiwan naman si Pai sa kwarto ng pinsan at kaagad itong tinitigan sa mata. Magsabi ka sa akin ng totoo. May nakita ka bang kakaiba dito sa bahay? O kaya naman naramdaman? Tanong ni Pai. Nagulat naman si Mia sa sinabi ng pinsan. Dahil hindi niya inaasahang mapapansin pala nito ang kakaibang kinikilos. Wala nang nagawa pa si Mia kundi sabihin ang totoo sa pinsan. Kanina kasi, Ate Pai, naramdaman ko na may dumaan sa likuran ko. Kaya akala ko nandiyan ka na eh. Pero wala ka naman. Tsaka kasama mo si Tia na dumating dito sa bahay. Iniisip ko na baka mga katulong lang pero napansin kong nasa labas silang lahat at ginagawa yung trabaho nila. Pakiramdam ko, guni-guni ko lang ang lahat pero madalas ko itong maramdaman. Wika ni Mia. Naging seryoso ang mukha ni Pai at kagad kinausap ang pinsan. Mag-iingat ka dahil susunod na gagawin nila. Gagambalain ka tuwing gabi at pakiramdam ko. Nais nilang mag-away tayo lalo na ng kapre na yun. Nabasa ko sa isang libro na Ados ang tawag sa uri ng kapre na yun. Gusto niya na palaging may nag-aaway at ginagambala ang mga tao. Sa tingin ko, ikaw naman ang punteriya niya. Mas mabuti siguro na mag-insenso ka dito sa bahay at huwag mong kalimutan na magdasal. Ganyan yung ginagawa niya sa akin noon eh. Palagi kami nagtatalo ni Mama. Tandaan mo lahat ng bilin ko sa'yo ha. Dahil hindi tayo madalas magkasama. Baka mamaya lumala ang sitwasyon. Pagpapaliwanag ni Pai. Napatango na lamang si Mia sa sinabi ng pinsan. Ngunit kalaunan nawala rin sa isipan ng dalaga ang mga bilin ni Pai. Lalo na nang dumating ang pagsusulit nila sa eskwelahan. Naging abala sa mga gawaing paaralan si Mia. Kaya naman nakakalimutan na nito na magdasal at mag-insenso. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mia, bigla na lamang itong nagising nang maramdaman niya ang sobrang lamig. Kagad namang napatayo ang dalaga at nakita nitong bukas ang bintana. Nasa lapag na rin ang kumot na hindi naman maunawaan ng dalaga.
Tandang-tanda ni Mia na sinara niya ang bintana sa silid bago natulog. Kaya naman naisipan nito na maaaring doon dumaan si Pai upang tumakas. Ngunit kinabukasan ng kausapin ang pinsan. Sinabi nitong hindi siya umalis ng araw na yon. Hindi naman naniwala si Mia dahil pakiramdam niya nagdadahilan lamang ang pinsan. Ngunit na mga sumunod na gabi, patuloy na nangyayari sa kanya ang mga kakaibang kaganapan. Hanggang isang gabi bigla na lamang naramdaman ni Mia na para bang may nakadagan sa kanya. Nang imulat ng dalaga ang mga mata, laking gulat nito nang makita ang isang itim na anino. Tinakpan nito ang bibig at pilit siyang sinasakal. Hindi kita patatahimikin. Patuloy kitang gagambalain kasama ang aking mga kapwa elemento. Wika ng kapre. Naamoy ng dalaga ang tila amoy ng tabako mula sa anino. Alam niyang lalaki yon. Ngunit nang magising si Mia, laking gulat nito dahil wala naman siyang kasama sa silid. Labis na kaba ang naramdaman at narinig ni Pai ang pagsigaw ng dalaga. Kaya naman kagad niya itong pinuntahan at inalam kung ano ang nangyayari kay Mia. Gayunpaman, sinabi lamang ng dalaga na binabangungot lamang siya. Kaya naman hindi na natulog ng araw na yon ng dalaga. Patuloy ang mga nangyayaring kababalaghan kay Mia. Ngunit wala siyang lakas ng loob para sabihin sa tiyahin ang pinsan ang nangyayari sa kanya. Dahil sa takot na maaaring sabihin lamang na gawa-gawa niya lamang ang lahat ng yun. Kahit pa madalas siyang tanungin ni Pai. Sa paglipas ng mga araw, hindi na alam ni Mia ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya bawat kilos ay may nakasunod sa kanya. Hanggang sa isang araw, hinatid si Mia ng manliligaw na si Arman pauwi ng tahanan. Dahil napansin nito na tila takot na takot si Mia. Habang naglalakad ang mga ito, bigla na lamang hinatak ng isang matandang babae si Mia. Sinabi nitong mag-iingat ang dalaga dahil galit na galit ang mga elementong nakasunod sa kanila. Nagulat naman ang dalawa. Napatingin sa kanilang likuran ngunit wala naman silang nakita. Gayunpaman, ang sinabi ng matanda ay gumulo sa isipan ni Mia. Huwag mo na nga lang isipin yung mga sinabi sa'yo ng matanda. Kasi para namang kulang-kulang yun sa pag-iisip eh. Baka gawa-gawa niya lang yung mga sinabi niya. Pag-uwi natin sa bahay niyo, magpahinga ka ha? Kasi parang wala kang tulog. Nag-aalala na ako sa'yo. Wika ni Arman. Nagpasalamat naman si Mia nang makauwi ito sa tahanan ng ligtas. Sinabihan nito ang binatang manatili pa sa tabi hanggang makatulog. Ginawa naman yun ng binata at binantayan nito si Mia hanggang sa tuluyang makatulog. Ngunit ilang sandali lamang, narinig si Mia na sumisigaw at humihingi ng tulong. Pilit na ginigising ng binata si Mia ngunit bigla siyang sinakal nito. Nang imulat ng dalaga ang mga mata, kagad itong humingi ng pasensya kay Arman at sinabing masama ang pakiramdam. Naunawaan naman ng binata ang kalagayan ng dalaga. Iniisip nitong maaaring dala lamang yun ng sobrang pag-aaral ni Mia. Nangitim na ang ilalim ng mga mata ng dalaga dahil hindi na ito madalas makatulog sa gabi. Palagi na lamang siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog at bulong sa tenga. Madalas pa siyang makakita ng anino na itim at tuwing ipipikit ang mga mata, nararamdaman niya na tila may nanonood sa kanya habang natutulog. Nang malaman ni Pai ang mga kakaibang nangyayari sa pinsan,
Nag-alala ito at naalala ang mga nangyari sa kanya noon. Kaya naman sinabihan niya ang pinsang umalis na muna sa tahanan upang bumuti ang kalagayan. Nagpasya si Mia na magdormitoryo na lamang upang hindi na siya gambalain pa ng mga elementong naririnig. Nang unang gabi ni Mia sa dormitoryo, doon lamang ito nakatulog ng maayos. Pakiramdam noon ng dalaga ay tapos na ang panggagambala sa kanya ng iba't ibang elemento. Ngunit sinundan pa rin pala siya ng mga ito. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang dalaga, bigla na lamang naramdaman ni Mia na may sumasakal sa kanya. Mahaba ang kuko at nang imulat niya ang mga mata, muli niyang nakita ang aninong itim at naamoy niya ang tabako. Bigla ring nagpatay-sindi ang mga ilaw. Nagpakita sa kanya ang isang duwending itim. Akala mo ba porket sinara ng Lola Honor mo ang iyong ikatlong mata, titigilan ka na namin? Patuloy ka naming gagambalain hanggang sa sumama ka sa amin. Wika ng duwending itim. Kagad namang napasigaw si Mia dahil sa sobrang takot na naramdaman. Ngunit pilit niyang binubuksan ang pintuan ng silid. Pero ayaw nitong mabuksan. Ano bang ginawa ko sa inyong kasalanan? Patahimikin niyo na ako. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na akong gambalain pa. Hindi ko naman kayo ginugulo. Wika ni Mia. Gayunpaman, tinawanan lamang siya ng mga elemento at patuloy na tinakot. Ibinalot pa ng kapre ang kumot sa dalaga kaya naman hindi nakahinga si Mia. Doon niya naalala ang sinabi ni Pai sa kanya. Kagad nagdasal si Mia at laking pasasalamat nito dahil bigla na lamang nawala ang mga elemento. Nagawa niyang buksan ang pintuan ng dormitoryo. Kaya naman lumabas ito at nakita niya ang mga taong nakatitig sa kanya. Kagad namang nakarating kay Arman ang nangyari sa nililigawan. Kaya naman pinuntahan niya ito upang damayan at samahan. Anong maaari nating gawin para matigil na ang nangyayari sa iyong kababalaghan? Tanong ni Arman. Ramdam ni Mia ang pag-aalala sa boses ni Arman. Ngunit dama din niya na tila nag-aalinlangan na maniwala si Arman sa kanya. Ramdam kong hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Kaya hindi mo kailangang magpanggap. Nagpapasalamat ako sa pag-aalala mo. Pero kung hindi mo rin ako paniniwalaan, kung hindi mo paniniwalaan ang mga sinasabi ko, hindi kita kailangan sa tabi ko. Wika ni Mia. Nakaramdaman naman ng awa si Arman sa dalaga. Pinilit nitong paniwalaan ang mga sinasabi ni Mia kahit na para bang hindi totoo ang nararamdaman nito at nararanasan. Dahil hindi naniniwala si Arman sa kakaibang nilalang. Gayunpaman, nanatili ang binata sa tabi ni Mia hanggang sa dumating si Pai at inuwi ito sa kanilang tahanan. Sa halip na bumuti ang kalagayan ni Mia, mas lalo lamang lumalala ang mga nararanasan. Kaya naman matapos ang pangyayaring yon, nagpa siya itong pumalik na lamang sa bahay ng tiyahin. Nang malaman naman ni Tia Pepa ang mga nangyayari kay Mia, sinabihan niya itong magpatingin sa doktor ngunit nagalit lamang ang dalaga. Hindi na maganda ang mga nangyayari sa iyo, Mia. Mas mabuti sigurong magpatingin ka na sa doktor. Dahil baka... Hindi na naituloy ni Tia Pepa ang sasabihin ng putulin siya ni Mia. Baka baliw ako? Ganun ba, Tia? Ilang beses ko nang sinabing hindi ako nababaliw. Kahit tanungin mo pa si Ate Pai. Naranasan na rin niya ang mga nangyayari sa akin.
Hindi ko na alam ang gagawin at sasabihin ko. Pakiramdam ko, mas mabuti na lang kitiling ko ang buhay ko nang sa ganun matahimik na ako. Wika ni Mia. Nagulat naman ang mga ito sa sinabi ng dalaga. Kaya naman nilawakan nila ang kanilang pag-unawa, lalo na si Pai. Dahil siya lamang ang tanging naniniwala sa mga karanasan ng pinsan. Palagi namang nasa tabi ng dalaga si Arman. Hinahatid siya nito pag uwi sa kanilang tahanan. Hanggang sa isang araw, muli nilang nakita ang matandang babae at binalaan na naman siya nito. Kinilabutan si Mia kaya naman nagsimba ito ng araw na yun. Para bang ayaw nang umuwi ni Mia sa mansyon. Kaya naman nagpa siya itong bumalik sa dormitoryo at doon na muna mamalagi. Ngunit habang nililigpit na ni Mia ang kanyang mga gamit, dito niya nakita ang iba't ibang elemento kagaya ng kapre at duwende. Naalala ni Mia na ang mga elementong ito ang siyang mga nakikita niya noon. Narinig nila Pai ang mga kalabog mula sa silid ni Mia. Kaya naman nagmamadaling umakyat ang mga ito ngunit hindi nila mabuksan ang pintuan. Mia, buksan mo ang pintuan ng sa ganon. Makalabas ka. Nandito lang kami naghihintay sa'yo. Pakiusap lumabang ka. Wika ni Pai mula sa labas ng silid. Narinig ni Mia ang sinabi ng pinsan. Pilit nitong binubuksan ang pintuan ngunit hindi niya magawa. Napaupo na si Mia ng mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin. Ate Pai, hindi ko mabuksan ang pintuan. Galit na galit sila sa akin at kukunin daw nila ako. Pakiusap. Ayokong sumama sa kanila. Tulungan niyo ako. Wika ni Mia. Rinig na rinig ng mga ito ang hagulgol ng dalaga mula sa loob ng silid at maging ang mga gamit na nababasag. Ililigtas ka namin, Mia. Magdasal ka lang at magpakatatag. Teka, nasa na ba ang susi? Bilisan niyo, dahil baka kung anong mangyari kay Mia. Wika ni Pai. Nag-aalala na ang mga ito sa kalagayan ng dalaga. Lalo na't hindi nila alam kung ano nga ba ang nangyayari sa loob. Ilang sandali ang lumipas. Nabuksan din nila Pai ang silid ni Mia. Ngunit natagpuan nila ito na walang malay. Mabilis na nilapitan ni Pai ang pinsan upang siguraduhing ayos lamang ito. Ngunit bigla na lamang siyang sinakal ni Mia. Sa amin na si Mia at hindi nyo na siya mababawi pa. Wala na kayong magagawa kundi ang hayaan siya. Wika ni Mia. Ngunit sa pagkakataong yon iba na ang boses. Mabilis namang nakaalis si Pai sa pagkakasakal ni Mia. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang marinig ang boses ni Mia. Sa puntong yon, alam nilang sinasaniba na ng elemento ang dalaga. Kahit na si Arman at Tia Pepa na hindi naniniwala sa mga elemento, napadasal na lamang nang marinig ang mga salita ng dalaga. Sa puntong yon, nagpatay sindi na ang ilaw sa bahay at nagliliparan din ang mga gamit. Paulit-ulit na nagdadasal ang mga ito. Ngunit para bang wala lang. Sa kalagitnaan ng kaguluhan bigla namang dumating si Lola Honor. Kagad na nag-usal ito ng orasyon at nilagay nito ang isang kwintas sa leeg ni Mia. Kaya naman bigla itong nawala ng malay. Tulong-tulong na itinali ng mga ito ang dalaga at nang bumalik ang malay. Nagwawala siya at nais kumawala. Ngunit hindi nito magawa dahil masyadong malakas ang nilagay na orasyon ng matanda. Pilit na nilalabanan ni Lola Honor ang mga elemento at hinawakan nito ang kamay ng apo. Mia, labanan mo ang mga elemento sa katawan mo.
Hindi ka dapat magpadaig sa kanila. Nandito ako para tulungan ka. Patawad kung nahuli na si Lola. Pero hindi ko hahayaang makuha kanila sa amin. Wika ni Lola Honor. Narinig ni Mia ang mga sinabi ni Lola Honor. Kaya naman nanaig ang kagustuhan nitong labanan ang mga elementong nais sakupin ang katawan. Ilang oras ang tinagal ng pakikipaglaban ng maglola hanggang sa natapos din ang lahat. Nagawa ni Miyang mapaalis ang mga elemento sa katawan. Nanaig sila laban sa mga ito. Nagyakapan ang pamilya at labis na humingi ng tawad si Lola Honor dahil nagsinungaling ito noon sa apo. Salamat Lola, dahil hindi niyo ako iniwan at sinukuan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Gusto ko na sanang sumuko. Pero narinig ko ang boses niyo Lola Honor, kaya nabuhayan ako ng loob. Wika ni Mia. Ipinaliwanag ni Lola Honor na noon pa man, ginagambala na si Mia ng mga elemento ng maaksidente ito at mabuksan ang ikatlong mata. Naisip ni Lola Honor na isarado na lamang ang ikatlong mata ni Mia upang kahit papano matigil na ang panggagambala ng mga nilalang sa kanyang apo. Ngunit hindi pa rin pala natahimik ang mga ito. Kaya naman nang malaman niya na muling ginagambala si Mia, nagmadali na itong umuwi upang tulungan at tapusin na ang paghihirap ng apo. Matapos ang pangyayaring yun, minabuti ng pamilya na bendisyonan ang buong tahanan. Nilagyan ni Lola Honor ng mga pangontra ang buong bahay upang hindi na sila gambalain pa ng mga nilalang. Kalaunan, naging mabuti ang kalagayan ni Mia at nakapagtapos ito ng pag-aaral. Hindi man niya inaasahan ang mga pangyayaring yun sa buhay. Ngunit patuloy pa rin siyang nagpapasalamat sa Panginoon na naranasan ang lahat ng iyon dahil mas lalo pa siyang tumatag. Kalaunan, sinagot ni Mia si Arman at hindi nagtagal. Nagpakasal ang dalawa at namuhay ng payapa. Kailanman, hindi na ginambala pa ng kahit anong elemento si Mia. Nagpapasalamat ito kay Lola Honor, maging sa pinsan lalo na kay Arman, na hindi man naniniwala noon sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya iniwanan. Sa kasalukuyang taon, masayang naninirahan si Mia sa isang tahimik na lugar kasama ang asawang si Arman at dalawa nilang anak. Patuloy na binabahagi nito ang karanasan sa mga anak. Pinananatili nila ang pananampalataya sa Diyos nang sa ganon, hindi na maulit pa ang mga nangyari sa kanya. Sa nakaraan, Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.